Purihin ang Diyos ng langit, sambahin at awitan. Puso'y buksan at ihain, purihin, Diyos purihin. Alleluia, Alleluia, lapit sa Hari natin. Purihin, luwalhatiin, biyaya at pagliligtas sa ating nagugupiling sa salay hangoin. Hallelujah, Hallelujah, Gloria Patri Dei. Ang Diyosa ay naghihintay, siya ay nauuhaw. Dulugin, dulugin atin, sambahin, dumalangin. Alleluia, Alleluia, Diyos na mahawain. Angeles sa kay taasan, nagpupuri-purihin. Halina mga kapatid sa templo ng amang Diyos. Hallelujah, Hallelujah, Diyos purihin, purihin. Amen. Sa banal sakdal, malinis na pangalan po ng ating nag-iisa at buhay na Diyos, ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob, Diyos ng kanyang mga banal na propeta sa bansa ng Israel, ang Diyos na nagkatawan tao, ang Panginoong Hesukristo. Ako po ay bumabati sa inyong lahat ng kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon mula sa mga langit. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang mga kaitaasan. Purihin ninyo siya, ninyong lahat niyang mga anghel. Purihin ninyo siya, buo niyang mga hukbo. Mga hari sa lupa at lahat ng mga bayan,
mga pangulo at lahat ng mga hukom sa lupa, mga binata, gayon din ang mga dalaga, mga matatanda, lahat ng mga bata. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon, sapagkat ang kanyang pangalang mag-isa ay nabunyi. Ang kanyang kaluwalhatian ay nasa itaas ng lupa at ng mga langit. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Magsiawit tayo sa Diyos ng mga bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa kanyang bayan. Kanyang pagagandahin ang kaligtasan ng mga maaamo. Purihin natin ang pangalan ng Panginoon. Purihin natin ang Diyos sa kanyang sanktuaryo. Purihin natin siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin natin ang Diyos dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin natin ang Panginoon ayon sa kanyang marilag na mga kadakilaan, at purihin ng lahat ng mga bagay na may hininga. Purihin nila ang pangalan ng Panginoon. Amen. Atin na pong ipagpapatuloy ang walang sawang pagpapailanglang natin ng bunga ng ating mga labi na sumasamba, lumuluwalhati sa kanyang marangal na pangalan. Una po nating awitin ang bilang 37 sa atin pong mga himnaryo. Si Jesus siyang patnugo na lagi nang nagtatanod sa atin ay nakukupkop upang tayo ay mga tubos. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangandilimlan. Siya ay ating hanapin saan man tayo dumating, at sa puso ay ipiling nang sasanay di magupiling. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng mga dilimlan. Nilinis
isugo ang salang nasa sa puso nang tanggapin yaong pangako. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadiringan. Walang kaligtasang ganap sa mundo ng dusa't saklap. Liban kay Jesus na niyak na namatay dahil sa lahat. Siya ang tunay na ilaw sa puso ng katauhan. Siya ang tunay na ilaw sa lahat ng nangadiringan. Atin pong patuloy na papurihan, sambahin at luwalhatiin ang banal at malinis na pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Awitin po natin ang bilang 13 sa ating mga himnaryo. Gumising kang natutulog, Magbangon sa mga patay. Liwanagan ka niya kung sa Diyos ay pasakop. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Bukas ay huwag ipagambog, ang buhay mo ay marupok. Tulad sa singaw lilitaw, ngayon ay pumasok. Pumasok, gumawa, umasa't maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasakop. Si Kristo
ay lumarating, ganti niya'y sa atin. Banaliya'y bubuhayin sa may lilibunin. Pumasok, gumawa, at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Matatanda'y namamalas sa maray ng liliwanag, lindol, gutom, mga hirap, ngayon nagaganap. Pumasok, gumawa, at maglingkod, maliligtas, kung sa Diyos ay pasako. Purihin ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Huling awit mga kapatid, unang estropa at koro po lamang ng bilang 59 sa ating mga himnaryo. At pagkatapos po, magtitiklop tayo ng ating mga tuhod. Ako'y walang alinlangan kay Jesus na mahal, pagkatanging siya lamang may salitang buhay, tanging siya lamang ang aking inaasahan. Sagala ko lumbay, siya ang patnubay. Dakilang Panginoon po naming Diyos, amang banal na lubha ka pong kagalang-galang, ikaw po ay Diyos na sadya ka pong kapita-pitagan, nag-iisa ka pong Diyos na buhay, ang may-ari, ang lumalang ng lahat ng mga bagay, ang Diyos na pinakamakapangyarihan ka po sa lahat. Ama, na sakdal ka sa iyong pag-ibig. Napakasagana mo po sa kagandahan ng iyong mga kalooban. Napakadakila mo po sa iyong mga pagbibiyaya. Datapwat ikaw po ay Diyos. Napakabanayad mo po sa iyong mga kagalitan. Amen. Panginoon, na ikaw po ang nag-iisa, buhay na Diyos, ang pinagtapatan, pinaglingkuran hanggang kani-kanilang kamatayan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, maging ng lahat ng iyong mga banal na propeta sa bansa ng Israel.
Sa mga huling kapanahonan po ay kinaawaan, kinahabagan mo rin ang aming minamahal na ama at ina. Ikaw po ay kanilang pinagtapatan at pinaglingkuran ng kanilang buong puso, buong lakas, buong buhay, hanggang kanilang mga kamatayan. Ama, sa banal, sakdal at malinis na pangalan mo pong Kristo Jesus, masusumpungan mo po muli kami. Una na nga po dito sa iyong maralita, dukha na bahay dalanginan sa Los Angeles, California, at sa bawat tahanan ng aming mga minamahal sa buhay, sa mga tirahan ng iyong mga tunay na mananamba sa Espiritu mo po at sa iyong katotohanan, at amin pong sinasampalatayanan na maging sa mga dampang tirahan ng mga lalaki at mga babae, na sa araw-araw po sa pamamagitan ng karunungan na iyong pinalago sa mga huling araw na ito, kinatok mo rin po ang kanilang mga puso. Ikaw man po ay kanilang pinakinggan, kasama namin sa Espiritu na sa araw at oras na ito, kami po ay nagkakaisa ng puso, ng tinig at ng aming mga kalooban. Patuloy naming ipinaiilang lang sa iyong banal na kaitaasan sa langit ang amin pong mga tao sa puso namin na mga pagpapasalamat. Amen. Ama Manal, maraming salamat sa iyo. 7 araw ang napakamapayapa. Nilipos mo kaming lahat ng buhay, ng kagalingan, kalakasan. Patuloy mong binubuksan sa buhay ng bawat isa sa amin ang mga magagandang pintuan ng mga kapalaran. Ama Manal, 7 araw, pinakain mo kami, dinamtan, pinalakas, pinagaling ang aming pangangatawan, at higit sa lahat, patuloy mo kaming inaaralan, tinuturuan ng iyong banal na salita, ng iyong banal na ebanghelyo. Nililipos mo po kami ng espiritu at ng buhay, at sinasampalatayanan po namin na kung kami po'y patuloy mong daragdagan pa ng aming kagaling at kalakasan sa araw-araw, masumpungan mo kaming naglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa ikalawang pagparito mo po sa ibabaw nitong magulo at mandarayang sanglibutan. Amang Banal, sinasamba ka po namin, pinupuri ka po namin, niluluwalhati namin ang kagalang-galang mong pangalang Kristo Jesus sa Espiritu mo po at sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. Nalalaman mo, Panginoon, kung paanong ginamit namin ang 7 araw na nagdaan, kung kami po'y nakakalimot pa rin sa iyo, kung kami nagkakasala, kung kami nakapamumuhay pa rin ng taliwas sa iyong mga banal na kalooban sa langit. Huwag mo sanang gawing dahilan upang hindi mo po kami pakainin at turuan sa linggo ng umagang ito. Sama-sama po ang aming mga tinig, kami po'y lumuluhog at nakikiusap. Ituring mo na lamang kabiglaanan, kamangmangan at kagipitan ng bawat isa sa amin sa araw-araw. Aman Diyos, patawarin mo po kaming lahat sa amin pong mga nagawang mga kasalanan. Amen. Patuloy naming iniluluhog sa iyo na kung paanong sa 7 araw na nagdaan, hindi lamang kami ang iyong iningatan, maging ang aming sariling mga kabyak ng puso, ang aming mga anak, ang aming mga manugang, mga apo, kamag-anakan sa laman, higit na nga ang mga kaibigan namin, Ama naming Diyos na nangangalat sa malalayong iba't ibang dako nitong buong sanglibutan. Ipinagkakaloob namin, Panginoon, sa iyong dakilat makapangyarihang kamay, na naway dagdagan mo pa kaming lahat ng maraming kagalingan, kalakasan, at sa umaga pong ito'y itindig mo po sanang muli. Gawin mo po sanang mga mumunting kasangkapan, ang dalawa sa pinakahamak mong mga alipin. Banalin mo nawa ang kanilang mga puso, dagdagan mo po ang kanilang katalinuhan, dagdagan mo rin, Panginoon, ang kanilang mga pananampalataya,
at sila po sana ang pangunahing gawin mong mga anak mong magpapakita ng mabubuting halimbawa sa lahat ng mga taong nakapalibot sa kanila. At sa huling araw na ito, Panginoon, ang mga mumunting kabanalang ipinahahayag ng iyong mga lingkod sa iyong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, makatawag pa ng maraming kaluluwa, manunumbalik sa iyo, makakasama naming makasalubong upang maganap sa amin ang ipinangangako mo pong kung saan ka naroon, kaming lahat ay doroon. Ama naming Diyos, habang kami nakikinig, hipuin mo po, dalawin mo sana kami sa aming mga tirahan, lalo na nga po ang maraming sa amin pinasapitan mo ng iba't ibang karamdaman, at ang marami binigyan mo ng sari-saring pagsubok sa araw-araw na pamumuhay. Bigyan mo sanang kalutasan at mga kapayapaan ang lahat ng kanilang nakakasagupang suliranin sa buhay, at ang meron ng mga karamdaman, lalo na nga po ang katulad naming patuloy na nagsisitanda. Tulungan mo pong hipuin ang iyong mga alipin, una na nga ang iyong hamak na lingkod. Gayon din po si kapatid na Rosita, si kapatid na Prospero at Glenda, si kapatid na Expectacion Valencia. Huwag mo rin sanang pabayaan si kapatid na Mirna, si kapatid na Mary Jane, Ama naming Diyos, at si kapatid na Mercedita. Lagi mo sana silang lahat na paaalalahanan, at ang marami pa na ang kani-kanilang pangalay hindi na nasambitla ng iyong hamak na lingkod. Lubusan po naming sinasampalatayanan, dinirinig mo po sa iyong kaharian sa langit. Ito po ang iyong gagawin, ito po ang iyong ibabasbas. Ibebendisyon po sa aming lahat, magmula ngayon at magpakailanman. Amen. Sa banal at dakilang pangalan po ng ating nag-iisa, makapangyarihan, mahabaging Diyos, ang inyo pong lingkod ay muli pong bumabati sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, aming mga kapatiran sa loob ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, at sa mga pinagpipitagan na naming mga kaibigan ng isa pong banal na kapayapaan. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Salamat po, at muli ay pinagkalooban po tayo ng magandang pagkakataon upang muli po tayong magsalo-salo sa hardin ng ating Panginoon upang makaunawa tayo at matanggap natin ang kanyang mga mahalagang kautusan na siyang magdadala po sa atin doon sa kanyang ipinangangakong buhay na walang hanggan. Sapagkat minarapat po ng ating dakilang Diyos na ating buksan ng aklat po ng Marcos sa Kapitulo 1 at ang bersikulo ay 22, na ito po ang ating pagsalu-saluhang mga kapatiran at mga kaibigan. Ano po ba ang nasa doon? Sa wikang English po, ganito po ang ating mababasa. And they were astonished at his doctrine, for he taught them as one that had authority, and not as the scribes. At sa ating wika po, at nangagtaka sila sa kaniyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. Amen. Sa ganito pong talata na ating nabasa, ano po bang sitwasyon o mga pangyayari naganap ang talatang ito o napasulat sa banal na kasulatan? Alam po ninyo, kung babasahin po natin ang aklat din po nitong Marcos, kung sisimulan po natin doon sa Kapitulo 1
versikulo 16 hanggang 20, ang ating Panginoong Jesucristo po noon ay naglalakad sa tabing dagat ng Galilea. At doon po ay nakita niya ang mga mamamalakaya o yung mga fisherman na dito ay naroon si Simon na kung tawagin ay si Pedro at ang kanyang kapatid na si Andres. At sa patuloy na paglalakad pa rin po, sa tabing dagat din pong yaon ay nakita niya yung tinatawag na Santiago, kasama na rin po yung kanyang kapatid na si Juan. At dito ay ganun din po ang kanyang ginawa at sinabing, iwanan ninyo ang inyong mga ginagawa at kayo ay gagawin kong mga mamamalakaya ng mga kaluluwa. At sa ganoong mga pagkakataon, sumunod po itong kanyang mga tinawag na ito. At dito nga po sa aklat ng Marcos sa Kapitulo 1 at ang versikulo ay 21, ganito pa rin po ang ating mababasa. At nagsipasok sila sa Capernaum, at pagdakay pumasok siya sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagturo. Yaon po ay araw ng Sabat. Kaya po pumasok doon ang ating Panginoong Jesucristo. Noon po ay mga anyo 31 kanilang sinusunod sa kanilang pananampalataya. Ayaw nga pong ang pangingili ng Sabat na mismo sa tuwirang sa templo na siya, nalalaman niya Naroon ang mga Israelita. ang mga Israelita at ang mga nararapat na tupan ng Diyos. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral na ito, sa aklat din po ng Mateo, sa Kapitulo 12 at ang versikulo 8, sapagkat ang anak ng tao ay Panginoon ng Sabat. Ngayon, bukod po sa sila'y tinuturuan niya na mayroong kapamahalaan. Ano yung nararapat na laging naroroon sa saloobin ng mga tao? Pakinggan ninyo ng Marcos, Kapitulo 1 at ang versikulo ay 22. At nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat sila'y tinuturuan niyang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng mga eskriba. 23. At pagdakay may isang tao sa kanilang sinagoga na may isang karumal-dumal na espiritu at siya'y sumisigaw. Yung pong araw na yon, mismo araw po ng Sabat, na ang ibig pong sabihin, hindi dapat gagawa ng ano paman. Kung hindi maglingkod, dumalangin, magpuri sa Diyos. Sa 1:24, doon sa taong may karumal-dumal na yon, ano pa ang mga sumunod na nangyari? Na nagsasabi, anong pakialam namin sa iyo? Jesus, ikaw na Nazareno, naparito ka baga upang kami puksain? Nakikilala kita kung sino ka, ang banal ng Diyos. Ano ang ating mapapansin? Pansinin po natin na itong taong itong inaalihan ng masamang espiritu, siya po mismo nakakilala na ang wika po niya, nakikilala kita. Ikaw ang banal ng Diyos. Mabuti pa po itong taong ito na inaalihan ng masamang espiritu, umamin. Maging nitong may masamang espiritu ito. At dahil dito sa 1:25, at sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka! At lumabas ka sa kanya. 26. Siya ay nagsisigaw ng malakas na tinig at lumabas sa kanya. Lumabas yung masamang espiritu na yon sa taong yaon. Sa taong kumilala, lubusang sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi nila nakilala, hindi nila lubusang napag-unawa ng mapakaraming mga Hudyo noon na ang Panginoong Jesucristo nakapagpapalayas ng mga masasamang espiritu, ang nagpadilat ng maraming mga bulag, ang nagpalakad ng mga lumpo,
Siya rin po ang naglinis ng maraming mga may ketongin. At sa katunayan nga po, kung inyong natatandaan, siya rin po ang bumuhay ng patay. Pinatigil niya ang malakas na hangin. Pinatigil din niya, kinalma niya ang mga malalakas na alon. Kaya naman sa aklat ng Marcos, dahil dito, 1:27, silang lahat po ay nangagtaka. Ano pat, sila rin ay nangagtanungan na sinasabi, ano kaya ito? Isang bagong aral yata. May kapamahalaang naguutos pati sa mga karumal-dumal na espiritu. At siya'y tinatalima niya. Nagulat ang mga Hudyo. Ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, nakilala nila ang kapamahalaan, the very authority that Jesus Christ has within Him. At ang mga gawang ito ay siya nga rin pong mga dahilan na ipinagsakdal din naman nitong mga Hudyong ito sa ating Panginoong Hesukristo, ipako sa krus. Kaya nga po, nang kanyang sabihing ako at ang Ama ay isa, o ako at ang Ama ay isa, ang ginawa pa rin ng mga Hudyong ito, nagsidampot ng mga bato, pinagpupukol ang ating Panginoong Hesukristo, dahil dito sinagot pa rin sila ng ating Panginoon. Sa 10:32, sinagot sila ni Jesus, maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin sa mga gawang iyaon ang mga ibinabato ninyo sa akin? Wala namang ginagawang masama ang ating Panginoong Hesukristo. Dadapot, talagang rebelde, talagang mga tao mapaghanap ng kapintasan, ng hindi kabutihan. At dito sa 10:33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong at sapagkat ikaw, bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Dito po, di ba ninyo napapansin, marami pong mismo relihiyon, pinakikilala hanggang sa ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo daw po ay taong-tao lamang. Sa kabila po ba ng mga katotohanan ito, dito po ba ay lubusan nating yayakapin yaong doktrinang ang Panginoong Hesukristo ay taong-tao lamang? Maliwanag po, ano ang kanyang isinagot sa mga Hudyo? Marami akong mga ginawang mabuti. Alin baga ginawa ko na inyong ikinagagalit sa akin? Bagamat ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos. Pagkatapos, meron nga pong relihiyon, merong tinatawag na iglesia. Tuloy na pinagsisigawan ang ating Panginoong Hesukristo ay taong-tao po lamang. Sino ang makagagawa ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo katulad ng ating nabanggit kanina? Nagbigay ng kaliwanagan ng mata, nagpatigil ng masamang panahon, bumuhay ng patay, Naglinis ng ketong. naglinis ng mga ketongin. Alin ang hindi pa rin maunawaan na ito mismo ay siyang Diyos na nagkatawang tao na maliwanag din namang isinasaad at nasulat sa banal na kasulatan. Sa aklat po ni Propeta Jeremias, dumating ang salita kay Propeta Jeremias. At ano ang kabilin-bilinan sa bansang Israel sapagkat lumihis na po ang bansang Israel noon. Hindi na po sila sumusunod sa kautusan noon na ibinilin kay Moses. Pakinggan ninyo, simulan po natin sa 26. Nang magkagayoy dumating ang salita ng Panginoon kay Jeremias na nagsasabi, narito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay-baga na totoong mahirap sa akin. Mahirap ba sa Panginoong Hesukristo ang bumuhay ng patay? Sino yung bumuhay ngayon?
Ito ang nagsalita, ito ang kumausap, ito ang nagsabi kay Propeta Jeremias, walang mahirap sa akin. At dito, patuloy pa rin mababasa natin sa aklat ng Exodus. Ano ang sinabi ni Moses? Papupuntahin mo ako sa Ehipto. Pagkatapos, tatanong sa akin ng mga kababayan ko, ano ang pangalan ng Diyos na nagsugo sa akin? Ano ang sabi mismo noong Espiritu, noong tinig na nagsabi kay Moses? Sabihin mo ang pangalan ko, ako, yaong, ako nga. Sa 8:56, pataas. Ang ating Panginoong Jesucristo, when there was a confrontation, anong sabi mismo ng mga Hudyo? Wala ka pang 50 taon. Sabihin mo, nakausap mo, nakita mo ang aming amang si Abraham. Anong sagot ng ating Panginoong Jesucristo? Ako! Yang ako nga! Bago si Abraham, ako nga! Ang ibig bagang sabihin, nagpapakunwari lamang ang Panginoong Jesucristo. That He is grabbing the honor, the dignity, the power of God. That He is a fake. Yan ang nasasaad sa banal na kasulatan. Why? You still cannot conceive and cannot accept the very truth that the very Bible is so stated. That our God, that spiritual God, manifested Himself in the flesh. Kaya naman, dito sa ating pag-aaral na ito, sino po ba naman ang mga ipinakikilalang mga eskriba sa ating paksa na nagsisipangaral na walang kapamahalaan? Ayon din po sa banal na kasulatan. Ayon din po sa paksa na ating pinag-aaralan. Sino ito? Meron bang mga mangangaral na ganito ngayon sa kapanahonan ito? Si kapatid na si Rilo Jr. Gonzales po ang siyang magpapatuloy. Purihin, walang sawa nating pasalamatan ang Panginoong Jesucristo na hindi nakakalimot sa atin sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na bigyan ng lakas ng katawan, tibay ng pananampalataya, lakas ng boses ang ating kapatid na Prospero upang makapagpatuloy tayo sa pakikinig ng kanyang banal na ebanghelyo. Ang atin pong paksa na ibinangon ng Diyos, Marcos 1:22. Nangagtaka sila sa kanyang aral, sapagkat sila ay tinuturuan niya na tulad sa may kapamahalaan. Napaka-simple po nitong paksa na ito. Pero hindi po maintindihan ng mga tao. Isang araw ito ng Sabado, pagkatapos na tawagin niya si Pedro, si Andres, si Santiago at ang iba pa na mga mangingisda, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakaya ng kaluluwa ng mga tao. Yung araw at panahon na yon, mga anyo 32. Kasama niya itong mga mangingisda na ito, tumuloy sila sa Capernaum, araw ng Sabado. Alam ng Panginoong Jesucristo ang mga tupa ng Diyos nangingili ng araw ng Sabat. At kapag araw ng Sabat, talagang utos ng Diyos sa 2 tapyas na bato, igagalang nila ang araw ng Sabat, 7 araw, nagpahinga ang Diyos nang matapos na likhain ang lahat ng mga bagay. At ang bawat isa, paparoon sa templo o kaya kung nasa bahay, huwag lalabas ng bahay. 24 oras, Biyernes ng hapon o Linggo ng umaga, 24 oras yun, kumpleto, 7 araw, walang gagalaw, walang gagawa. Walang mamumulot ng kahoy para pamparikit. Walang magtatanim, walang gagawa, walang maghahanap buhay. Pati ang kanilang mga hayop, yung mga tupa, yung mga baka, huwag nilang pagagalawin o pagtatrabahuin.
Sapagkat araw ng Sabat, ang Panginoong Hesus, mangangaral, saan pupunta ang isang mangangaral? Kung saan naroon ang mga estudyante. Hindi pupunta ang Panginoong Jesucristo sa mga kalye, walang tao. Hindi pupunta sa mga paaralan, walang eskwela. Hindi paparoon sa mga factory, sa mga munisipyo, sarado, araw ng Saba. Saan pupunta ang Panginoon at ang mga apostol? Sa loob ng templo. Kaya nga, nang mapakinggan ng mga Israelita, lalo na nga ng mga eskribas, nagulat sila. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo nangangaral na mayroong autoridad, mayroong kapamahalaan, there is a power in the teaching of Christ. Ang wika ng mga Hudyo, si Jesus, hindi katulad ng aming mga eskribas. Marami hanggang ngayon hindi nila naiintindihan sino ba itong mga eskribas na ito. Ang mga eskribas, ito po ang mga katipunan ng mga Israelita na panahon pa ni Moses. Ito po naging tradisyon magmula kay Moses. Ito ang mga matatanda sa Israel na pinagkatiwalaan ni Moses na mag-ingat ng mga salita ng Diyos. Scribes. Pag sinasabing scribes, nanggaling sa salitang Ingles na scripts. Scriptures, mga kasulatan. Sila po ang tagasulat. Kung may nakikita tayong mga Biblia, hanggang ngayon mayroon pang mga scroll. Sila ang nagsulat noon. Panahon pa ni Moses nung araw, wala pa ang imbento ni John Gutenberg ng printing press. Ang mga salita ng Diyos, una isinulat sa balat ng mga hayop. Binabalumbon yun, pinatutuyo, sinusulatan ng dakta ng tinatawag na prutas na may kulay. Iningatan nila yon. Until the time that we reach the modern age, hanggang ngayon merong mga eskribas. At yung mga eskribas noon, sila po ang mga tinatawag na doctors of the laws of God. Sila po ang mga nagsaliksik ng mga kautusan ng Diyos. Isinulat nila para ito po ang tinatawag na for posterity. Kaya hanggang ngayon, meron tayong nakikita hanggang ngayon, hanggang nang sa dumating ang tinatawag na Metal Age, Bronze Age, at Stone Age, kung ano-ano, habang nagbuhukay ang mga sayantipiko, kung saan-saang dako, may nakukuha pa na mga nakasulat sa bato, nakasulat sa lata, nakasulat sa bronze, kung ano-ano, at sa huling araw nga, nakasulat na sa tinatawag na papyrus o yung tinatawag natin na papel. Ito po ang mga pantas na mga lalaki. Una-una iniutos ng Diyos kay Moses maghalal ng mga matatanda na mga ngasiwa sa pag-iingat ng mga salita ng Diyos. At sa huling araw na ito ang kilalang kilala natin ngayon, no? Ito ang tinatawag na mga professors, merong degree, Doctor of Laws, Theosophy, and Letters. At dahil nga sa mga taong ito na matatalino, sila po ang laging kasama, ng tinatawag nila na priest o yung
yung mga saserdote. Nang mamatay na si Moses, umalili si Joshua. Nang mamatay si Joshua, nandun na sila sa Kanaan. Dumating na ang panahon ni Samuel, Propeta Samuel. Humingi nga sila ng hari. Ang unang hari si Saul. Nang ibaksak si Saul, si David. Nang tumanda na si David, inihadili yung anak si Solomon. Pagkatapos ni Solomon, yung mga anak ni Solomon na kung saan, dumating pa ang ibang mga hari hanggang panahon ni Jeremias. Ang mga hari ay gumawa ng tinatawag ng kanilang sariling mga Diyos-Diyusan. Tulad ng nabanggit ni kapatid na Prospero, nagalit nga ang Diyos. Mga kapatid, dadapwat itong mga scribas na ito, itong mga doctors of laws and divinity, theosophy and letters noong panahon pa man, ng mga panahon ng bansa ng Israel, hanggang ngayon, sa huling araw na ito, sila ang namamayani na nagdadala ng relihiyon ng mga Hudyo. At karamihan dyan, hanggang ngayon sa huling araw na ito, yan ang mga pantas na mga mangangaral ng mga Sabadista. Kailan niyo yung mga Sabadista? Lahat ng mangangaral yan, hindi maaaring hindi maging doctors, divinity, theosophy, and letters. Yung mga Baptist, yung mga Trinidad. Ngunit, sangayon sa ating paksa, ang mga pantas na mga eskribas na ito, sa ating paksa, Marcos 1:22, nagtaka ang mga pantas na mangangaral na ito, mga kapatid, sa pangangaral ni Kristo, sapagkat si Kristo nangaral na may kapangyarihan. There is authority. Hindi kamukha nila. At araw ng Sabat, sa loob ng templo, habang nangangaral ang Panginoon, may sumigaw na isang tao. Inaalihan ng masamang espiritu. Anong pakialam ko sa iyo? Nakikilala ka namin. Ikaw ang Kristo, ang banal ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Jesucristo, bakit hindi magugulat ang mga Hudyo? Aba, isipin mo, nagsasalita ang Panginoon, katulad ngayon. Biglang merong isa na nakikinig, ikaw ang Kristo. Kilala ka namin. Anong pakialam namin sa iyo? Sinabi ng Panginoong Jesucristo, umalis ka sa Kanya. Umalis yung masamang espiritu. Paano nangyari ito? At ito, ang isa sa mga ipinagsakdal ng mga kababayan ng Panginoon, ng mga tinatawag na mga Israelita, pinaratangan ang Panginoong Jesucristo, araw ng Sabado, nagpagaling ang Panginoon. Dadapwat niliwanag sa kanila ang wika ng unang nagsalita ni kapatid na Prospero. Pinatunayan ng Panginoon sa kanila ang Kristo, ang Panginoon ng Sabat. Kahit na araw ng Sabat, nagpapagaling. Hindi ba bawal na bawal yan? Mga tagapakinig, pero meron siyang autoridad. At sinabi nga ng mga Hudyo, mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, bagaman ikaw ay tao, nagpapakunwari kang Diyos, bakit mo pinalayas ang masamang espiritu? Paano mo nagawa yan? You are a man, but you are pretending to be a God. Sa San Juan 14:1, hindi ko na babasahin, binanggit na ni kapatid na Pros. Huwag magugulumihana ng inyong mga puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. Sa mga Hudyo, hindi nila matatanggap ito eh. Ang Diyos kailanman hindi magiging tao. Ayan. Hindi po pwedeng maging tao ang Diyos. Ay hindi nga po tao eh.
Ano ba ang sinabi ni Apostol Juan tungkol kay Kristo? Nang pasimula ay ang berbo, uno-uno, ang berbo'y sumasa Diyos. Uno-dos, ang berbo'y Diyos, ito rin, uno-tres. Nung una'y berbo na sumasa Diyos. Lahat ng bagay, uno-kwatro ng San Juan, ang lahat ng bagay sa Bibliang Ingles, all things was made by Him. Ang lahat ng bagay, ang araw, ang buwan, ang bituin, ang langit, ang lupa, ang mga hayop, ang mga halamanan, ang tao, all things was made by Him. And without Him, there was nothing made that was made. Walang bagay na nagawa kung wala siya. Sino yung berbo? Ano bang ginawa ng berbo na Diyos? 1:14 ang wika ni Apostol Juan, nagkatawan tao ang berbo. Hindi nga po pwedeng maging tao ang Diyos, ako'y Diyos, hindi ako tao, ang wika ni Propeta Isaias. Ako'y Diyos. Kanino ninyo ako iwawamis? Pero yung Diyos na yon, Jeremias 32:27, binasa ni kapatid na Prospero, ako ang Diyos ng lahat na tao. May anumang bagay ba na mahirap sa akin? Ito po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo nakapangaral na may kapangyarihan, nakapangaral na merong autoridad. Bakit? Siya po ang Diyos ng lahat na tao. Siya lamang ang dapat mangaral. Magagawa niya ang lahat ng bagay. Hindi siya tao. Ano siya? Nagkatawang tao. Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 10. Ang liwanag po ng Ebanghelyo na itinuro ni Apostol Pablo, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. Itong wala sa isip ng maraming mga mangangaral ng mga iglesia at mga relihiyon. This is the very essence why the Lord God have opened up this subject to us. That there is only one preacher, there is only one pastor, there is only one bishop of our souls that could preach with authority. Nobody can take the place of our Lord Jesus Christ, sapagkat kailanman hindi siya namatay. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip. At ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Pilipos, ituloy natin. 2:6 hanggang 9 at 10. Bagaman siya nasa kalagayan, mga kapatid, na Diyos, hinubad niya ito. Kapag meron pong hinuhubad, merong tatanggalin. Hinubad niya ito. Inalis niya yung kanyang pagka-Diyos. Hinubad niya ito. Nag-anyong alipin, nakitulad sa mga tao at nasumpungan sa anyo na isang hamak na tao. Naging masunurin si Jesus. Ito na po. Yung kanyang ginamit na pagkakatawan tao, yaon ang sumunod saan? Sa mga utos ng Diyos, nagpakumbaba hanggang kamatayan. Saan? Sa pagkapako sa krus. Yung katawan na ginamit. Yun ang nakita sa kalagayang tao. Yun ang nakita sa anyo ng isang tao. Naging masunurin sa hanggang kamatayan sa cross.
at natapos lang yung kanyang pagkukunwari na isang tao, nang sumigaw nga po siya sa krus nang sabihin niya, naganap na! Natapos na! Nalagot ang hininga noong katawan na ginamit ng Panginoong Jesucristo nang hubarin niya ang kanyang pagka-Diyos, na ang kanyang pagsigaw na naganap na, natapos na ang pagkukunwari niya bilang isang taong katulad natin sa krus. Naganap na ang kanyang tinatawag na paghuhubad ng kanyang pagka-Diyos. Walang makapangangaral nito kung hindi siya lamang. At siya lamang ang may kapangyarihang hubarin muna yung kanyang pagka-Diyos at bawiin niyang muli, bumalik siya sa pagiging Diyos. Totoo ba yan? At ano ang katunayan na si Kristo ay Diyos at kailanman ay hindi namatay? Buksan ninyo ang Mateo, Kapitulo 28, versikulo 20. Ang huling bahagi ng talata, habang tinatangay siya sa langit, sumisigaw ang Panginoong Jesucristo, magsihayo kayo sa buong sanglibutan, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo sa buong santinakpan, ang sumasampalataya, binyagan ninyo. Makinig kayo mga kaibigan. Saan kayo bibinyagan? Sa pangalan ng Ama, Diyos. Sa pangalan ng Anak, Kristo Jesus. Sa pangalan ng Espiritu Santo. Ano ba ang Espiritu Santo? San Juan 6:63. Ang salita na sa inyo'y aking sinalita. Ano bang salita ng Panginoong Jesucristo? Ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo. Sa makatwid ebanghelyo, sa pangalan ng Biblia, bibinyagan ninyo, ilulubog sa tubig ang buong katawan ng sumasampalataya. Saan dako? Iglesia ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Mga kapatid, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bibinyagan ang mananampalataya. Bakit sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Sa Isaiah 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan. Ano ang pangalan ng Panginoon? Amos 5:27, nang magalit ang Diyos sa mga Israelita, nang sila'y itakwil ng Diyos, aking papapasukin kayo sa pagkaalipin sa dako paroon ng Damasco, nang ibigay sila ng Diyos sa 70 years Babylonian captivity. Sabi ng Diyos na ang pangalan Dios, Diyos. Bawat tinatawag sa aking pangalan, Diyos. Balikan natin ang Isaiah 43:7, at sa aking ginawa. May ginawang pangalan ng Panginoong Diyos, alin yan? Aklat ng mga gawa 3:20 at 22. Upang sa inyo'y isugo ang Kristo na kanyang ginawa na itinalaga sa inyo. 2:36 ng gawa, pinatay ninyo ang Kristo na ginawang Panginoon. Sa makatwid, bawat tinatawag sa pangalang Dios, Diyos, at sa kanyang ginawa na Kristo Jesus, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ito ang aking kaluwalhatian. Dito mayroong kapangyarihan. Dito mayroong autoridad. Sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kinakailangan ang tao mabautismuhan sapagkat ito ang kinaroroonan ng kapangyarihan ng Diyos. Maliban po sa ibang iglesia, huwag kayong magagalit sa akin. Huwag kayong magagalit kay kapatid na Prospero. Itinakwil na kami bilang kamag-anak. Marami kaming kamag-anak sa laman, mga Katoliko.
mangilan-ngilan, mga Baptist, mga Protestante. Ayaw na kaming kilalaning kabag-anak. Bakit? Itinuturo daw namin, maliban sa iglesyang kinaaniba namin, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang lahat daw ng iglesia, sinasabi namin, kami daw nagsasabi ni kapatid na Prospero, lahat ng iglesia, maliban sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ay sa demonyo. Hindi kami ang nagsasabi na ang mga iglesia at relihiyon ninyo sa demonyo. Ang Panginoong Jesucristo, 8:44 ng San Juan, yung mismong mga Hudyo na kinabibilangan ng mga eskriba, ng mga pariseo, ng mga saduseo, na ayaw kumilala kay Kristo, 8:44 ng San Juan, kayo sa inyong amang diablo. Ang inyong ama sinungaling. Ang inyong amang diablo, mamamatay tao, mula pa ng una. Ang inyong amang diablo, isipin ninyo yung kanyang mga kababayan, pinagsabihan niya, kayo, anak ng diablo, ang inyong tatay si Satanas. Sinungaling at mamamatay tao. At kapag siya'y nangangaral, walang katotohanan sa kanya. At kapag siya'y nagsasalita, kasinungalinga, walang katotohanan sa kanya. Sino ba sa huling araw na ito? Itong diablong ito, Satanas na ito, na tinawag ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na demonyo, Satanas, ang kanyang sariling bayan, anak ni Satanas. Sa huling araw na ito, sino ito? Buksan ninyo 2 Korinto, versikulo 11, kapitulo 14, hindi katakataka, si Satanas man nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan, at ang kanyang mga ministro naman, yung mga anak niya, nagpapakunwaring mga sugo ng katotohanan. Sino yan? Yan po, huwag kayong magagalit, Huwag kayong magagalit kung sino ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo sa 8:44 na anak ni Satanas. Ang mga iglesia na itinayo ni Satanas, sino ito? Nagpapakunwaring anghel o sugo ng kaliwanagan, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana sa pamamagitan ng kanilang Papa sa Roma. Wala nang maraming salitaan. Hayag na sa Biblia. Diretso na ang salitaan ngayon. Iisa ang Iglesia itinayo ng Panginoong Jesucristo. Anyo 32, Mateo 16:18, sinabi niya, itatayo ko ang aking iglesia. Isa ang iglesia, isang katawan, isang Panginoon, isang Diyos. Ayon kay Apostol Pablo Efeso, kapitulo 4, versikulo 6, pagsikapat ninyong makipagkaisa sa isang Espiritu, isang Diyos, isang Panginoon, isang Ama, iisa na nagtayo ng kanyang sariling katawan, katawan ng Diyos, Iglesia, sa siyudad ng Jerusalem ng Judea. Magmula noon hanggang ngayon, ang Iglesia hindi po namatay. Ang Panginoong Jesucristo hindi namatay. Ang wika niya, Mateo 28:20. Binasa ko sa inyo kanina. Sa 19, pinag-utusan niya ang mga apostol, ipangaral ninyo ang aking ebanghelyo sa buong sanglibutan. Ang sumasampalataya, binyagan ninyo sa Ama, Anak at Espiritu Santo sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito ang aking kaluwalhatian at naririto. Ako'y sa inyo palagi
hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Kaya nga po, ang Iglesia ng Diyos nangangaral, mayroon kaming kapamahalaan. Mayroong kapangyarihan. Kaya hindi kami matanggap maging ng aming mga kamag-anak na mga Katoliko at mga Protestante. Bakit daw itinuturo namin? Iglesia lang ng Diyos kay Kristo Jesus ang tayo ng Panginoong Jesucristo. Basahin ninyo ang Biblia. Mag-aral kayo. 34:16 ng Isaias. Sa tuwing merong kaming pagsamba, binabasa namin sa inyo, ito lang ang kapupulutan ng katotohanan maliban sa banal na kasulatan. Unahin mo, matandang tipan, sabi ng Panginoong Jesucristo, San Juan 5:39, basahin ninyo, inaakala ninyo na dito sa Biblia, una sa matandang tipan, meron kayong buhay na walang hanggan. Ito ang magpapatotoo sa inyo tungkol sa akin. Kanino? Tungkol kay Kristo. Kaya kami pag nangangaral, hindi ninyo kami masusumpungang nangangaral kami maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Wala kaming itinuturo sa inyo na mga santo, Birhen Maria, mga banal na tao, Kalunsad, Lorenzo Ruiz, lahat po lang yan, puro mga taong patay. Bulok na. Wala kayong maririnig sa amin. Magbasa kayo ng mga apokripa na sinulat ng mga pareng Katoliko o ng mga eskribas na mga Doctor of Divinity, Theosophy, and Letter, na ito ang paksa nga natin, walang kapangyarihan, walang autoridad, hindi makapangangaral na tulad ng pangangaral ng Panginoong Jesucristo. Kaya kami itinakwil. Kaya nagagalit sa amin maging ang mga kumisan, mga anak namin, manugang namin, mga apo namin na mga Katoliko, ang iba naman ay mga Protestante. Bakit ikaganyan, lolo? Ibig ba ninyong sabihin, ang iglesia lang na inyong kinaroroonan ni Tita Rosie, ni Lola Rosie, ni Joel, ni BJ, kayo lang ang maliligtas? Ikaw ang nagsasabi, hindi kami. Bakit? Walang ibang pangalan sa silong ng langit, aklat ng mga gawa. Nasukat nating ikaligtas. Alin lang? Pangalan lang ng Ama, Diyos, ng Anak, Kristo Jesus, ng Espiritu Santo, ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Unang 1:5-7. There are three that bear record in heaven in King James Version. There are three that bear record in heaven. Sa langit, mayroong nagpapatotoo. Alin yan? Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa. Niliwanag ni kapatid na Pros. Ako at ang Ama ay isa. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo ay isa. Ito ang kalwalhatian nino ng Diyos. Bakit? Ito ang kanyang itinayo nang nagkatawang tao siya, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kaya huwag kayong magagalit sa amin, no? Kadalasan niya, may mga anak pa kami, nakapag-asawa ng mga Katoliko, itinakwil na kami. Ibig ba ninyo sabihin, Daddy, ang iglesia lang ng Diyos kay Kristo Jesus ang nililigtas, ikaw ang may sabi. Ito nga ang ating paksa Marcos 1:22. Nagtaka yung mga eskribas. Kumbaga sa huling araw na ito, yung mga pantas na mga tao na nagtayo ng Sabadista del Septimo Dia, mga Iglesia Apostolika, Katolika, Romano, marami silang mga eskribas. Nagdagdag pa ng mga apokripa, mga salita, mga kautusan na hindi napasama sa banal na kasulatan,
na nakasama sa 34:16 ng Isayas, iniutos ng aking bibig, pinisan ng kanyang espiritu. Yung mga apokripa ng mga pare, yung mga salita ng mga DDS, Doctor of Divinity, Theosophy Letters ng mga Sabadista, ng mga ayaw kilalanin ang Panginoong Jesucristo bilang iisang Diyos na nagkatawang tao, hindi po kasama sa Biblia yon. At ngayon, bagaman kasama sa Biblia, ang araw ng Sabado at ang pagbabawal ng pagkain ng karne, tinapos na po ng tinatawag na Panginoon ng Sabat. Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Itinigil na po iyan. Inilagay na lamang po sa 2 kautusan na binasa ni kapatid na Prospero. Iibigin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, ng buong buhay. Sinabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2:10, tayo'y kanyang gawa, nilalang kay Kristo. Hindi para magpakabuyo sa kalayuan. Ang nagpapakabuyo sa kalayuan, bagaman mga buhay, mga patay. Kinakalimutan ninyong merong isang Kristo, merong isang Diyos na may autoridad, may kapangyarihan sa atin. Kaya kung kayo'y sumasamba, kunyari, halimbawa, maski sa atin dito, sa Iglesia ng Diyos, kung tayo'y sumasamba, ang katawan naririto, pero hindi naman nakikita ng Panginoon sa atin, na tayo mismo ay naglilingkod sa Kanya ng buong puso, buong lakas, buong buhay. Anong ginagawa ninyo? Mateo 23:23. Mga pariseo kayo sa aba ninyo. Kunyari, sumasamba kayo. Kunyari, naglilingkod kayo. Ikinuro sa atin sa araw po ng linggong ito ang mga eskribas na gitla. Hindi sila makapaniwala sa Panginoong Jesucristo, sa kanyang pangangaral na mayroong kapamahalaan. Ang ibig lang liwanagin sa linggo ng umagang ito, hindi katulad si Kristo ng mangangaral ng mga Protestante. Hindi katulad ng Panginoong Jesucristo ng mga Papa sa Roma. Mga wala kayong kapangyarihan, wala kayong kapamahalaan. Bakit? Ang Panginoong Jesucristo po, siya ang Diyos na nagkatawang tao. Ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang pastor at obispo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hanggang sa huling araw na ito, gumigising sa puso, sa damdamin ng mga taong natutulog sa kalikuan at mga kasalanan. Ito po nawa ang ipagpala. Matakot tayo sa Panginoong Jesucristo. Tayo man lang. 4, 7 sa bawat bahay ng mga iglesia ng Diyos sa buong mundo. Tinitiyak ko sa inyo, kakaunti kami. Sa Pilipinas, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang aming mga anak, ilan? 3, 4. Pati ang kanilang mga pamilya. Bakit? Napakahirap tumawag ng mga kaluluwa na manunumbalik sa Panginoong Jesucristo. Bakit hindi kami nagtataka? Ayon sa Apostol Juan, ang wika niya, mga kapatid, sa 14:6, ang Panginoong Jesucristo, siya po lamang ang makakatawag ng mga kaluluwa ng mga tao. Ang wika ng Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ako ang ilaw, ako ang buhay. Sino man hindi makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kami po nangangaral, pero ang Panginoong Jesucristo ang tumatawag. At tandaan ninyo, sa Iglesia ng Diyos walang palakasan. Kahit na yung mga anak ni kapatid na Prospero, yung mga manugang niya,
Kahit na mga asawa namin, ayan, buhay si kapatid na Glenda, si kapatid na Rosita. Ang aming mga apo, hindi namin madadala sa langit. Kung ang mga apo namin matitigas ang ulo, ang mga anak namin walang panahon kay Kristo. Maliwanag po, 14:6. Sino man hindi makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng aming pastor, ng aming Panginoong Jesucristo. At sa San Juan din, Kapitulo 15, versikulo 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung kayo'y hiwalay, wala kayong magagawa. Maaaring ang mga anak namin narito, ang apo namin nariyan, nakikinig kunyari, natutulog pala. Matakot kayo. Wala kayong magagawa. Pero alalahanin ninyo, tayo'y kanyang gawa, ang may-ari sa atin ang Panginoong Yesus. Matatanggihan ba natin ang Panginoong Jesucristo? Kung gusto niya, maglingkod tayo sa Kanya. At yan nga nangyayari ngayon. At ngayon, yung mga Mormon, nagdudoktrina pa, pinapangaralan pa, in proxy, yung mga patay na mga kamag-anak. Puro kasinungalingan. Papakilala lamang sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, na pinamumunuan ng ating Panginoong Jesucristo, Colosos 1:18 at 14, naririto lamang ang katubusan, ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dito po, pawang katotohanan lamang ang itinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo. Ito po ang napakagandang aralin. Sa Marcos 1:22, ang Panginoong Jesucristo, ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ito po lamang ang kinaroroonan ng katotohanan na siyang kapatawaran, katubusan ng ating mga kasalanan. Ito nawa ang ipagpala, ibasbas sa atin ng Diyos magmula ngayon, magpakayi kailanman. Amen. Muli tayong maghahandog sa Diyos ng isang maiklit may spiritong awitin. Awitin po natin ang bilang 49 sa kanya pong unang estropa at koro po lamang, at tayo'y pangungunahan sa panalangin ni kapatid na Rosita. Hangad mo bang ikaw ay maligtas? Lumapit ka na sa kay Jesus, sa kasalanang umaalipin. Ang tanging lunas si Jesus, Jesus kong may tangan ng buhay, makapang, na tunay, siya ang tanging isinugo, tumugos sa kasalanan. Panginoon po naming Diyos, Panginoon po naming Diyos, Diyos na amin pong sinasampalataya ng Ikaw po ang makapangyarihan sa lahat. siya nga po. Ikaw po ang Diyos na amin pong sinasampalataya ng nakatunghay sa amin sa dakong ito. Panginoon, tagos po sa iyong makapangyarihan paningin ang laman ng aming puso't kaisipan. Sama-sama po namin amang muling iniluluhod ang aming mga tuhod. Kalaki po, Panginoon, ang aming pong lubos-lubos tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Ama naming Diyos, sa lahat nga po ng iyong pagpapala, pamamatnubay na iyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin sa nakalipas na mga linggo, mga araw at taon na lilipas sa aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, talos mo po ang laman ng aming puso't kaisipan na kapag sumasapit po ang ganitong mga araw sa aming mga buhay, nasa po ng iyong mga lingkod na kami po, Panginoon,
ay makapagpaabot ng aming pong lubos-lubos tao sa pusong mga pagpapasalamat. Salamat sa iyo. Higit na nga po, Ama naming Diyos, na aming pong ipinagpapasalamat ang pananampalatayang ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Talos mo po, Panginoon, na ito'y nasa aming puso't kaisipan, na aming pong ninanasa na ito ay aming pong mapanghawakan ng mainam sa aming mga buhay, habang kami po, Panginoon, ay pinagkakalooban mo po ng buhay at ng aming mga kalakasan. Makita mo po ang bawat isa sa aming, Panginoon, na kami tumatalima, nakakasunod sa iyong mga kautusan, at amin po amang ninanasa na kami nga po, Panginoon, hanggang sa huling aming sandali ng aming mga buhay ay makalakad kami ng may sa iyong katotohanan. Magsipagtamo po kami, Ama, na ipinangangako mo pong buhay na walang hanggan. Panginoon po naming Diyos, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mga aral na amin pong narinig sa umagang ito na ibinahagi ng iyong mga lingkod. Talos mo po, Ama naming Diyos, na ang mga aral mo pong ito ang nagsisilbing gabay sa bawat isa sa amin. Ninanasa ng iyong mga lingkod na ito po, Panginoon, ay aming mga lakaran sa aming mga buhay. Panginoon po naming Diyos, talos mo po, Panginoon, at amin pong nalalaman na hanggang sa huling kapanahonang ito'y ninanasa mo po, na ito po ay aming mapag-alaman at aming malakaran. Panginoon naming Diyos, ng una pa man ay ninasa mong na maibahagi ang iyong katotohanan sa mga una mo pong mga nilalang na hindi po lubos na nakaunawa ng iyong katotohanan. Panginoon po namin Diyos, sa huling kapanahon ng itong aming kinaroroonan, loobin mo po, Panginoon, na ang pananampalataya at kaliwanagang ito'y mahawakan ng mainam ng bawat isa sa amin. Amen. Panginoon po naming Diyos, talos po namin, Ama, na ang bawat isa sa amin ay hindi po, Panginoon, naging kasakdalan sa iyong banal na paningin. Talos mo po, Ama naming Diyos, na ninanasa ng iyong mga lingkod na kami maging karapat dapat sa iyong banal na harapan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, nasusumpungan mo ang bawat isa sa amin sa aming mga kakulangan, sa aming mga maraming kahinaan. Ama naming Diyos, lamot dalangin namin, Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga naging kasalanan, sa lahat po ng aming nagiging mga kahinaan. Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Ikaw po ang aming sinasampalataya na magsisipagbago ng aming mga kahinaan. Gabayan mo po lamang, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Panginoon po naming Diyos, amin din pong isinasama at idinadalangin ang mga lingkod mo pong kinakasangkapan mo sa pagpapahayag ng iyong katotohanan. Panginoon po naming Diyos, wag mo po ama silang pababayaan. Pagkalooban mo pa po sila, Panginoon, ng mga kalakasan, o maaari po baga, Panginoon, habaan mo pa po ang kanilang mga buhay. Nang sa gayon, Ama naming Diyos, maipagpatuloy po nila, Ama, ang pagpapahayag ng iyong katotohanan. Marami pa pong mga labing pumulit lumulhati sa iyong banal na pangalan. Panginoon po naming Diyos, minsan pa po, Ama, ay amin pong idinadalangin ang aming mga mahal sa buhay na ngayon ay naroroon pa sa malalayong dakong kanilang ginaroroonan. Talos namin, Ama naming Diyos, na sa huling kapanahon ng ito'y laganap ang kahirapan ng buhay. Laganap ang iba't ibang kalamidad na dumarating sa buong kalupaan. Gayunpaman, Ama naming Diyos, amin pong sinasampalatayanan ng iyong pong pagpapalat pamamatnubay. Ay ibabahagi mo po sa bawat isa sa amin, higit na nga po sa kanila na naroroon sa iba't ibang mga bayan, at ang iba pa nga po, Panginoon, ay naroroon sa iba't ibang mga bansa. Amen. Ama naming Diyos, marami po kaming ninanasang sambitlain sa iyong harapan. Gayunpaman, Ama, amin din pong napag-alaman na nalalaman namin, Panginoon, na hindi man po namin buksan sa iyo ang aming mga labi. Nalalaman mo po ang laman ng aming puso't kaisipan. Kaya naman po, Ama naming Diyos, sa iyong pong mapagpalang kamay,
Sa iyo pong makapangyarihang paningin, sa iyo pong makapangyarihang pandinig, Ama naming Diyos, amin pong sinasampalatayanan na ang amin pong mga samot panalangin ay nakarating po sa iyong kaitaasan. Ang lahat po ng mga bagay na ito, Ama naming Diyos, magalang po naming isinasamo, idinadalangin sa iyo, Amang Diyos, Kristo Jesus, na amin pong nag-iisang Diyos na tagapagligtas. Amen. Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagbibigay buhay at lakas sa mga nagawain siyang tumawag at nagtiis ng hirap. Kaming lingkod mo ay nagpapasalamat sa kaloob mong buhay at lakas. Dalangin namin sana ay maging dapat tanggapin mo, Diyos ko. Panginoon po naming Diyos, Ama namin lumhang banal, makapangyarihan sa lahat. Ikaw po ang aming tanging Diyos at mapatnubay sa bawat sa amin. Panginoon, muli Panginoon, sa hapong ito kami po naniglo sa iyong pangarapan. Kami po nakinig niyo pong mga ginunto ang mga aral. Kaya po, Ama, kami nagpapasalamat sa mga aral na ito at sa lahat yung mga kabutihan sa bawat sa amin. Tagapin niyo po sa iyong harapan ang mga salaping amin na pagkayanan. Nawa ito po ay magamit ninyo ang kapangasiwaan, makatugon po Panginoon sa lahat ng mga tao na ngailangan. Higit sa lahat naman, sana po ang mga salaping tubig na sangkapan sa bagasik yung mga aral sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Amin lang pong sinasama Panginoon sa iyo na sana huwag na huwag sa aming sasawaan at sa mga susunod na naming buhay. Makita po ay naglilingkod at umakay pa po ni walang bahid doon sa mga makapintasan. Muli Panginoon, sa po ito ay magkakulala kayo mga magkapatid. Iba po sa amin tutungo sa kaliklamatahanan. Iba na may tutungo sa kaliklamapaghahanap-buhayan. Loobin niyo po ang mamarating namin. Ang lahat ay matutungo na ligtas lahat ng mga kapindakanan. Panginoon, marami kami makakilala dapat kami maasa na mga ito idadadag sa amin. Kaya po lahat ng mga bagay, maghanap po namin hiling sa dakilapalan Diyos Jesus, namin Diyos at dakilang tagapagligtas. Amen. Ang Ama ay walhain, anak ating purihin, Espiritong mang-aliw, laging ipatnubay. Amen. Amen. At ngayon, bago tayo lubusang maghiwa-hiwalay, ay tanggapin nating mga magkakapatid ang walang hanggang pag-ibig, ang walang hanggang pagbibiyaya, ang pakikipisan, ang kaaliwan, ang pamamatnubay at ang kagalingan. Gayon din ang hindi maulatang banal na biyaya, basbas at bendisyon, pagliligtas at pagpapagaling ng kanyang banal na espiritu. Ito nawa ang muli niyang ipagkaloob sa ating mga magkakapatid sa linggong ito. Ipaabot ng Diyos hanggang sa ating sariling mga kabiyak ng puso, sa lahat ng ating mga anak, mga manugang, mga apo, kasangbahay at mga kamag-anakan sa laman. Sa lahat ng ating mga kaibigan,
sa gagawin nating paglalakbay papauwi sa ating mga tahanan, sa loob at labas ng ating mga tahanan, gayon din sa paghanap natin ng ating ikabubuhay sa araw-araw at sa buong kalaganapan ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, magmula ngayon, magpakailanman. Amen. Kapayapaan ang sumaatin mga kapatid. Purihin ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ako kay Jesus sa hawak sa aking kahinaan, si Jesus ang pag-asa sa aking bulan. Wala nang ibang ngalan dapat tayong pagsaligan. Diyos Kristo, Jesus, tunay na tunay. Ako'y hawak kay Jesus sa tukso'y lalaban. Ako'y hawak kay Jesus hanggang kamatayan. Ako'y hawak kay Jesus, hindi hihiwalay. Ang kamay ni Jesus aalay.